the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Ang espiritual na otoridad at katiyakan ng tagumpay na tinatamasa ng mga naligtas na anak ng Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at alakdan at pagtagumpayan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Ngunit, huwag kayong magalak dahil sumusunod sa inyo ang masasamang espiritu, kundi magalak kayo dahil nakasulat ang inyong mga pangalan sa langit." Lucas 10:18 hanggang 20. Inipon ni Jesus ang 70 alagad at isinugo sila ng dala-dalawa sa bawat nayon. Sinabi niya, "Maraming tao sa mundong ito ang nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos. Ngunit namumuhay pa rin sila sa takot at pag-aalala. Laging iniisip kung ano ang kakainin at ano ang isusuot. Kaya ngayon, humayo kayo at ipahayag ninyo na si Jesus ang Kristo." Sinabi ni Jesus sa 70 alagad na huwag magdala ng bag ng pera, maleta o kahit ekstrang sandalyas. At kapag pumasok sila sa isang bahay, dapat nilang sabihin, "Naway sumainyo ang kapayapaan sa pangalan ni Jesucristo." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipinapadala ko kayo na parang mga batang tupa sa gitna ng mga lobo." Ngunit hindi na natatakot ang mga alagad dahil nakatanggap sila ng natatanging kapangyarihan mula kay Jesus. Ito ang otoridad ni Kristo na ibinigay lamang sa mga naligtas na anak ng Diyos. Naglibot ang mga alagad sa bawat sulok ng mga nayon at pinagaling ang mga may sakit. At ipinahayag nila, "Sa pangalan ni Jesucristo, dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos upang durugin ang ulo ng matandang ahas na si Satanas." Pagkaraan ng ilang panahon, bumalik ang mga alagad kay Jesus na puno ng kagalakan. "Panginoon, tuwing ipinapayag namin na si Jesus ang Kristo, kahit ang mga demonyo ay natatakot at tumatakas." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Oo, nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit na parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at alakdan at pagtagumpayan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Kaya ngayon wala nang makapipinsala sa inyo." Habang nagagalak ang lahat ng alagad, ibinahagi ni Jesus ang isa pang pinakamahalagang lihim. Ngunit may mas dakilang bagay na dapat ninyong ikagalak kaysa pagtakbo ng mga demonyo mula sa inyo. Magalak kayo dahil nakasulat ang inyong mga pangalan sa kaharian ng Diyos. Mga remnants natin, maging sa ngayon ay pumapasok pa rin si Satanas sa ating mga isipan at nagdudulot ng mga di nakikitang espiritual na labanan sa loob natin. Bago palikain ng mundo, naroon na ang sinaunang ahas, ang halimaw ng kawalan, kaguluhan at kadiliman, ang mandaraya ng buong sanlibutan, si Satanas na Diablo, at sa huli, nagpakita siya sa Genesis Kabanata 3. Sa huli, ng paniwalaan ng tao, na isang espiritual na nilalang na magiging tunay na masaya lamang kasama ang Diyos, ang mapalinlang nakasinungalingan ng ahas na maaari silang mabuhay nang wala ang Diyos. Niwan nila ang Diyos at napasailalim sa kapangyarihan ng kasalanan, namuhay bilang alipin ni Satanas. Ito ang tinatawag na orihinal na kasalanan. Kaya patuloy na ibinubulong ni Satanas, "Di mo kailangan ng Diyos, kaya mong lahat mag-isa. Ayos ka lang kahit wala siya."
Sa ganitong paraan, nagdadala si Satanas ng nakakatakot na espiritual na sakit at sinusubukang kontrolin ang ating espiritu, isip at katawan upang dalhin tayo sa walang hanggang impyerno. Kaya upang iligtas tayo, isinugo ng Diyos ang ipinangakong Mesyas na si Jesucristo, ang binhi ng babae sa Genesis 3:15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ganap niyang dinurog ang ulo ni Satanas at winasak ang kasalanan at sumpa. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo, ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yaw! Dapat gawin ng mga anak ng Diyos ang bagay na pinakaayaw ni Satanas. Sa Lucas 10:19, sinabi ni Jesus sa kanyang natatakot na mga alagad, "Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at alakdan at pagtagumpayan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway." Kapag naging tunay mong pag-aari ang salitang ito, dumarating sa iyo ang kaharian ng Diyos. Sa Mateo 12:28-29, sinabi rin ni Jesus ng mga demonyo ay dapat mapalaya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos at sa pangalan ni Kristo. Sa pangalan ni Jesucristo, inuutos ko na ang kahirapan, sakit, lahat ng kahinaan at lahat ng uri ng kawalan ng pananampalataya na pumipigil sa mga tao na hanapin ang pangalan ni Kristo at maniwala sa kapangyarihan ng kanyang pangalan ay lubusang mawasak. Ngayon sa Lucas 10:17, nalaman ng 70 alagad na sa pamamagitan ng otoridad ng pangalan ni Jesucristo, tiyak na nadudurog ang mga demonyo, si Satanas, masasamang espiritu at lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Dinadaya ni Satanas ang mga tao upang hindi nila malaman ang espiritual na katotohanan na may dyablo na nagnanakaw ng ating puso, nagnanakaw ng ating buhay, pumapatay at sumisira. Kaya pinakaayaw ni Satanas kapag ipinapahayag natin na si Jesus ang Kristo. Si Jesus ang Kristo, siyang tunay na hari na sumira sa gawain ng dyablo, gaya ng nasusulat sa 1 Juan 3:8 at sa Marcos 10:45. Si Kristo na ating manunubos ang tunay na saserdote na lumuta sa lahat ng ating problema. Sa Juan 14:6, si Kristo ang tunay na propeta na naging daan upang makatagpo natin ng Diyos. Kaya kapag tinawag natin ang pangalang si Jesus ang Kristo, nadudurog ang mga demonyo, tumatakas ang masasamang espiritu, at napuputol ang sumpa ng karamdaman. Ipahayag natin ng sabay-sabay ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. Ang lahat ng problema ay tapos na. Dyablo, umalis ka! Kapuspusan ng banal na espiritu, pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Sa talata ng Biblia ngayon, sinabi ni Jesus sa atin, "Huwag mong sabihin na ikaw ay mahina o pinabayaan na, kundi magalak ka dahil nakasulat ang iyong pangalan sa langit." Kahit ngayon, ang paraan upang mapalayas ang mandaraya at tagapag-akusa sa loob natin, ang matandang ahas, ang dyablo, ang manlilinlang ng buong mundo, ay tanggapin si Jesucristo, ang Mesyas at binhi ng babae sa Genesis 3:15. Bilang ating Panginoon, gaya ng sinasabi sa Juan 1:12, at bibigyan niya tayo ng otoridad na maging mga anak ng Diyos. Kaya mga remnants, ito ang dapat ninyong tandaan higit sa lahat, sino ako? Ako ay anak ng Diyos na ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kaharian ng Diyos. Kaya kapag ipinapayag ng mga anak ng Diyos na si Jesus ang Kristo, nadudurog ang ulo ni Satanas at napapabagsak ang kapangyarihan ng kadiliman. Sa linggong ito, naway maniwala kayo na ang kaharian ng Diyos ay dumating na sa inyo at maging spiritual summit na malayang magpapahayag at nagtatamasa ng pangalang si Jesus ang Kristo sa ilalim ng paghahari ng kaharian ng Diyos. Buhay na Diyos, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng espiritual na otoridad at katiyakan ng tagumpay na tinatamasa ng mga naligtas na anak ng Diyos. Ngayon, sa tuwing ipinapayag namin si Jesus ang Kristo, tulungan mo po kaming maalala na nadudurog ang mga demonyo
at ang aming mga pangalan ay nakasulat sa langit. Tulungan mo kaming tamasan ng aming pagkakilanlan at otoridad bilang mga anak ng Diyos at mamuhay bilang mga disipulo ng Ebanghelyo para sa world evangelization na nagliligtas ng mga kaluluwang may espiritual na karamdaman. Sa pangalan ni Jesucristo kami ay nanalangin. Amen.